Consultancy upang magbigay sa atin ng ilang mga safety tips during this holiday season. Welcome back, Mr. Jaime Reyes. Dito po sa Rise and Shine. Hi, good morning. Morning. Glad to be back again. Baby? Baby. Kasi, alam mo partner, napakasaya nung noon na discussion about sa mga traffic din. Okay. Marami po kasi sa ating mga kababayan ang luluwas sa kanilang probinsya para magbakasyon. So ano po ang pwedeng gawin ng ating mga kababayan para masigurong ligtas po ang kanilang mga bahay habang sila ay wala. Tama. Okay, right at this time, dalawang klase ang ating concern, no? Una muna, ayaw nating manakawan. Siyempre. At ayaw nating masunugan. Correct. At galit na, ibig sabihin, all of us, mas takot sa sunog kaysa sa magnanakaw. Yeah. Halimbawa, mayroong magnanakaw sa kapitbahay mo. Sumigaw, magnanakaw! Magnanakaw! Lalabas ka? Hindi. Ano gagawin mo? Sisilip ka lang eh. Bakit? Baka lagyan ka gripo. Baka lagyan ka tingga. Pero kung may magnanakaw sa bahay ninyo, subukan mo naman. Magnanakaw! Magnanakaw! Okay? O kaya ay, ganyan hindi aalis siya. Okay? Dahil yan ay handa, hindi papasok yan ng hindi handa. Pero subukan mo. Sunog! Sunog! Maglalabas yung mga kapitbahay mo. At kung tanga yung magnanakaw, lalabas din. At pag lumabas, ang dami ng tao sa labas. Magnanakaw, huli yan. Kaya mas takot ang mga tao sa sunog kaysa sa magnanakaw. So, yun po ang isang tip. Kahit magnanakaw, instead to sabi ko na, magnanakaw! Nangisigaw mo, sunog! Sunog! At nandun na, ang dami lalabas na tao. Dahil concern na sila eh. Pero kung magnanakaw, hindi eh. Now, the thing is, lahat tayo ay aalis ng bahay. Okay, to make sure na ang bahay niyo ay safe, unang-una sa lahat, okay, makiusap muna kayo sa kapitbahay mo. Pero hindi kayo magkakaayos kung hindi maganda ang relasyon niyo. Sabihin niyo, aalis kayo para may mata doon sa bahay mo. Kung wala kayo CCTV. Okay? Kapag ka mayroong ibang tao, then they know that that is not the right guy para sa bahay nila. Kasi hindi nila kilala. At sila nalapit. Ano pong kailangan ninyo? Kung meron tayong pakikikapit bahay. At kung meron naman kayong halimbawa ay medyo nagkakagalit yung pera nyo sa wallet, o di palabasin mo at bumili ka ng CCTV. Kasi right at this time, it is not a want ang CCTV. It is a need. I tell you. Sa amin, we could rest at home, nakahiga kami, pagka tumawa ng aso, kita namin kagad sa gate kung sino yung tao. Sa sala, sino tao. Sa kitchen, sino tao. So, mahal, if you think that safety is an expense, try accident. And you will see the importance of it. Kasi dalawa lang naman yan, prevention, safety. Pagka safety, prevention. Pagka prevention, safety. So, pag-iwas muna natin. And that is for everybody. Whether rich, poor, it's basically the same. Mag-invest, no? Mag-invest. Para sa ating safety. Okay yan, part of Okay. CCTV talaga. Kasi kung halimbawa, applicable yan doon sa mga magkakapitbahay na hindi magkakilala at hindi nagpapatian. Diba? So, kailangan bumili ka na lang ng CCTV. Kasi meron ganun eh, na hindi mo nga kilala kung sino yung kapitbahay mo. Paano magpipili yung bahay mo? Diba? At pabago-bago tayo ng kapitbahay, minsan hindi mo kilala kung sino na yung mga nandito. Okay. Ito naman po, para naman po sa mga kababayan natin sa sariling sasakyan, gagamitin nila sa kanilang pagbiyahe or pag-uwi sa kanilang mga probinsya. Ano po ang dapat or di dapat nilang gawin bago bumahe at habang nasa biyahe para makasigurong maging safe po sila habang nasa daan? Okay, muna, tignan nyo muna yung sasakyan. 360 tawag natin doon na inspection. So, tignan muna natin sa labas kung gulong natin ay maayos ba o hindi. Pagka flat yan, at the same time, ay yung reserve mo pa ay flat din, huwag ka na umalis. Kasi hindi ka makakarating sa parorolan mo. Second is the brake. Yan ang pinakamalaga yung brake. Subukan nyo muna yung brake. Kasi sakay na sakay, tingnan natin, pagka yan ay umandar na kayo at nag-overheat, at binuksan mo yung hood mo, tapos ay, ang init pa ng panahon, hindi ka pa aircon, at may dumaang ibang sasakyan, sasabihin sa'yo, Posporo! Ay, ang init ng panahon, mainit din ang ulo mo. So, sino may kasalanan? Walang iba, kung hindi, ikaw. Kasi hindi naman tatakbo yung sasakyan kung hindi mo gagamitin. At karamihan ng mga haulers, sinasabi, yung mga truck na wala ng brake, galit na galit ang mga hauler dyan. Bakit? Hindi babanggayan kung hindi mo kinamit.
Sa umpisa pa lang eh. May tumutulo, may tumatagas na fluid. Tingnan mo, uy, tubig pala. Saan galing? Sa aircon, radiator. Uy, ang bihira, trinis mo. Sa ano pala, brake fluid pala. O gagamitin mo? Hindi na. Kaya nasa sa inyo. Sa totoo, mawala na lahat sa kondisyon. Wag lang ang driver. Kapag hindi mo ginawa ang tama mong gawin, then definitely, there is an accident waiting for you. So you got to be alert in those things. Alright. Ano naman po ang may papayo nyo dun sa mga driver, lalo na yung mga public utility vehicle, para maiwasan po yung aksidente sa daan, lalo-lalo na po sa mahabang biyahe. Kailangan huminga muna bago mag-drive. Alam mo kasi, sa totoo lang, bus driver. Okay, I've been telling this. Iisa ang nagmamaneho, pero 6 na pong buhay ang sakay mo. Okay, bawat isa dyan ay may pamilya at may pamilya ka rin. So kung titignan mo, ang mga driver, pagka mga ganyan at wala kayo sa kondisyon, huwag na muna kayong pumiho. Gusto nyo kumita. Okay, pagka naman nahuli kayo, pasensya na po, nagtatrabaho lang, hanap buhay. Hindi, hanap patay ang ginagawa mo. Kasi pagka yan ay nawala 6 na pong pamilya, nandiyan pa yung mga sidewalk, please, nakikiusap ako sa lahat ng drivers. Okay? Walang problema sa sakyan na may problema tayo. Pagka wala tayo sa kondisyon, definitely, kahit na nasa kondisyon, kahit bago-bago, brand new, wala pang plate number, kalalabas pa lang sa kasa, babangga pa rin yan kung wala ka sa kondisyon. So ano ibig sabihin? Rule, pagka tayo bibiyahin malayo, every 2 hours, you have to stop. And then, make some rest. Okay? Ibig sabihin, para tumakbo ang ating blood circulation. Kasi definitely, pagka wala ka na sa ganyan, you think that you're driving, but it is only the mind that is only driving, but not your physical body. Kaya kung tingnan natin mabuti, importante, tingnan muna natin sarili natin, and then, bago pa lang yung sasakyan. Kahit kasi bago yan, babangga po yan, pagka wala kayo sa kondisyon. Yun. Okay, may mensahe po ba kayo para sa dadating na long vacation? Okay, para sa darating na long vacation, always remember this, ha? Aalis kayo, walang tao sa bahay, at kayo lang. At kung pamilya mo ang sakay mo, definitely you've got to take care of it. Hayaan mo muna na magbigay kayo ng kalahating oras man lang para linisin lahat ng sasakyan mo at lahat ng mga gamit mo, tingnan mo lahat bago kayo umalis. Bago kayo umalis, pag-iwan na ng bahay, baka may aso kayo, magugutom na. Mag-iwan po kayo ng pagkain, again, sa kapitbahay para ipakain naman doon sa aso nyo. Kasi yan po ay humihinga rin, may puso rin, may mata, may tenga na nakakarinig ang parang po natin. Kaya nga tumatahol lang. Pagka ang tao tumahol, bakit mo po usapan na yun? Okay? So, ibig sabihin, again, you've got to watch over your house. Okay? Nagtatrabaho tayo para kumita, para magkabahay. Okay, pagka nagkabahay naman tayo, okay, yan ay provision ng Panginoon sa atin. And we are all stewards here. You've got to take care of your household. Okay? Dahil yan ay biyaya ng Panginoon at dapat natin papagyaman. Alright. Thank you so much, Mr. Mas. Napakaganda naman sinabi ko. Gusto ko pa sana yung payo nyo naman doon sa mga nagmamaneho na medyo mabilis huminta. Narinig natin kanina yan. Okay, it's about road rage. Sir, ma'am, pagka po tayo nagmamaneho, okay, do not let the situation dictate your action. But rather, you control the situation. The situation will tell you to get back to Him. Kung sino man yung nagmula sa inyo, kung sino nagkat sa inyo, kinat ka, oh, katin mo rin. Huwag mo susundin yan. Okay, sundin mo sarili mo. Bakit? Kasi sa totoo lang, 2 bagay lang mangyayari. Mapatay mo siya, mapatay ka. Makulong siya, makulong ka. Ma-hospital siya, ma-hospital siya. Kaya karamihan sa mga driver na sa aking training, okay, anong sinasabi ko, pagkatapos ng training nila, ng driver, ng defensive driving, alam mo ang sinasabi ko, karamihan ng driver, nagiging kutsero na lang. Alam mo bakit? Kasi pagka nagpaliho, may kumat. Nagiging kutsero na lang. Alright, thank you once again, Mr. Thank you very much po. And this time, for our second part of our and the Search for Talent, we bring you Miss Rogeline as